Hello po, magandang hapon, Merry Christmas muli, advance Happy New Year. Ito pong episode na ito ay regarding dito sa aking nasunog na tubo. Ito na at last napatabas ko na rin, napadala na sa Tarlac, Azucarera, sa may Tarlac City. So ito po, papalinis ko gamit yung traktora ng aming asasyon na mayroong parang kalaykay. So ang tawag sa amin ay kalayod. So ito po, maya maya darating na yung traktora, kakalayo rin. Kaya pag dito na, ibibideo ko, papakita ko sa inyo kung paano yung paglilinis. Instead na mano-mano, yung na lang, yung traktora, kakalayo rin ito, mabilis. At tapos iipunin, pag naipon na, saka mo susunugin. Walang ganong, ilang portion lang po ang masusunog nun. Hindi tulad nung pag sinunog mo ganito, maraming hindi masusunog kasi hindi man nakaipon eh. So yun guys, hintayin ko lang yung traktora. Ito po guys, parating na yung yung traktora na magkakalayo dito sa aking nasunog na tubo. Para makita niyo yung yung klase ng pag-iipon ng pinagtabasan ng tubo. Napakadali po kung meron kayong ganito. Ayan siya. Diba? Ang bilis. Pag puno na yan, sa kanya tataas para sa isang linya niya magiging isang linya yung baga sa inaipon niya, magiging isang linya para pag magsusunog ka, isang linya na lang. Kung hindi lang po sinunog itong aking tubo, meron din akong kikitahin. Kaya lang masyado pang bata yung yung aking tubo nung sunugin. Wala pang ganong asukal. Kaya nakakalungkot isipin na merong mga tao na ewan ko kung naiinggit sila o ano. Ayun, sinunog wala pang isang taon kasi pinatanim ko ito halos katapusan na ng January. So dapat magiging at least isang taon o mahigit po ang isang tubo para yung kanyang asukal ay magiging matamis na talaga. Kaya ito ilang buwan pa lang.
Kaya yun po, wala tayong magagawa. Pag nasunog kasi, lalo na pag nadatnan mo, malaki na yung apoy, hindi mo na kayang patayin yung apoy. Malakas pa naman ang hangin nung sunugin ito. Kaya yun, ubos, sunog. Ang mahirap pa doon, nasunugan din yung isang kasamahan namin, yung chairman ng aming estasyon. Nasunugan din, naunang nasunog sa kanya kaysa sa akin. So yung mga nagtatabas ng kumpare ko, mga taga-tapas ng tubo, nasa kanya. So naghintay pa ako ng 1 linggo bago sila lumipat sa akin. So medyo natuyo na po yung aking tubo noon. Kasi po pag sinunog mo ng ganito, hindi mo pinaipon, kalat-kalat po yung layo-layo. So halimbawa ito nasunog, tapos dito hindi masusunog. Pag magpapararo ka, nakakasagabal din yung dahon na ganito sa raro. So pinapakalayad namin. Ang isa pang maganda nito ay tumutubo na po itong tubo. Ayan. Kasi pag sinunog mo ito, hindi mo pinakalayod, hindi mo pinaipon, maraming portion po ang masusunog. Imbes na tutubo ng tuloy-tuloy, siyempre masusunog, muna yun. Pero tutubo rin yun kahit masunog. Kaya po ito maganda itong nakaisip nitong may kalayod, parang kalaykay, kumbaga sa kalaykay. Kaya lang ang umihila yung traktorang malaki. Ito po yung traktorang binigay sa amin ng SRA, yung pong Sugar Regulatory Administration. Ayan po, ito po yung dinaanan niya. Diba malinis? Tapos pag puno na yung kalayod, sa kanya itataas. Meron pong naiwang dugo. Ayan po yung sunog na nasunog. Kung pasinin nyo po, maiksi lang. Bata pa po yung aking tubo nung sunugin. Kaya walang ganong asukal. Ito, pupuntahan natin tong naipon niya para bukas masunog ko na itong dahon ng itong naipon. Ito kapag pagdaan niya dito uli, yan po, yan yung naipon na yan. Pagdaan niya dito niya ilalagay din. So magiging yan, ang linya pare-parehas. Agad dito siya tapos dito siya hanggang doon nakailera. Hanggang doon pa nakalinya. Ganun din hanggang doon. So konti lang po yung masusunog na tumutubong tubo. Hindi tulad nung pag sinunog mong ganito, halos masusunog po yung tumutubong tubo. Yun po ay isang dahilan kaya anong tawag doon, maampat o matikagal ya kayong pandagol na, kayong pamanubo na yung pagtubo ng tubo. Siyempre masusunog siya. So imbes na lalaki siya, susunog muna, mamamatay muna, katapos tutubo uli, kaya lang matagal. So yun po, ay kawawa yung aking kareta nandun sa nakabilad. Yan na, pabalik na siya uli. So para makita natin kung paano niya ililinya sa tataas niya na yung kalayo.
itaas, bababa. Ganun lang ganun. Yan, tataas. Tataas. Tataas niya. Tataas ng konti. Makapal yung ano eh, makapal yung dahon. Halikabok. Dito yun. Konti na lang ang natira. Konti-konti na lang. Tatanggalin ko yung sasakyan ko yung ano, sa unahan para hindi sa gaabal. Ito po yung ano, yung cemented daan. Sementado po yun hanggang doon papuntang Mitla. Ito naman po ay Sitio Bangkal, Maliwalo. Ang ganda, no? Ganda panlinis. Malinis siya. Konti na lang ano, para siyang nakalaykay. Kasi kung susunogin mo ito, matagal. Ito, pagsunog, mga 4 na linya lang siguro itong gagawin, o kaya 5. Madali na sunogin. Guys, medyo ano na, naka 1/4 na sa kabuuan. 1/4 na yung nalinis. Kaya magandang tignan na. Magandang tignan kasi malinis na po. Wow, itong aking sasakyan kailangan mapawashing ito.
bukas malikabok. Dati yung Pajero kong 4x4 dinadala ko sa bukid, naibenta ko na yun kahit na maputik, dahil 4x4 walang problema. Ito, paparating na po yung yung traktora. Ayan. Ayan. May pa sila. Tama sila Bnol. Bali. Ayun o. Nakalupa yan, malinis yun. Hindi na kaya sila mo, makalinya naman kanyan. Manam, di sangking makasampay pa yung kain. Kalahit ng parin dyan eh. Mapi pa sila may nga bungo. Mapi pa sila may. Kakay, pagpagawa kong doon. Ibig sabihin na sana sa tingin pares. Ala, napapungan siya. Mabay, may nilabla, may menu pa palibo. So guys, ilang balik na lang. 2 balik na lang. Tatapos na. Bukas, susunugin ko na itong itong naipong dahon ng tubo. At least, kahit mayroong naiwan na pa konti-konti, yung marami, naipon na. Kaya iba yung yung pinapakalayod kaysa dun sa pagsusunog ka ng ganito, mapapagod ka lang kasi tignan mo, hindi medyo merong malayo, hindi dugtong-dugtong, kung sana kung dugtong-dugtong pag sinunog mo ubos, hindi tingnan yung iba, medyo malayo yung iba, so hindi masusunog. Tulad na itong kinalayod, at least ay konti na lang po yung yung matutunaw na yan sa sa katagalan. Tsaka pag magpapaararo, matutunaw na po yung yung mga naiwang dahon na yan. Magbuhat nung pinakwari itong katabi ko, medyo yung aking tubo, kasi malalim po itong pinagkwarihan nila. Kinuha nila yung buhangin, tignan nyo, kaya natuyo kagad yung aking tubo. Yan tingnan yung yan hanggang doon. Kaya magkakakaso itong may tenant dito, kasi pinakwari niya ng walang pahintulot sa talagang may-ari ng lupa.
Kaya problema malaki to. Hindi kanya yung lupa, tenant lang siya, pinakwarin niya. Ayan. Ayan tuloy. Baka madidemanda pa sa ginawa niyang ito. Eh ako naman, itong aking tubo, imbes na maganda yung kasi kung pantay-pantay ang lupa, hindi ganong sa tubig. Eh tulad nito, parang nabitin. Kumbaga sa nabitin yung aking tubo dahil malalim itong quarry nila. Ayan. Kaya kung minsan may ibang tao talagang nasisilaw sa pera. Ito po halos isang balik na lang siya. Pagbalik niya tapos na po. Tapos nang maipon yung sukal ng pinagtabasang tubo. Yung dahon ng tubo. Ayan po yung dahon ng tubo. Oh, ito. Ayan. Ayan. Ayan po yung dahon ng tubo. Kasi pag hindi mo tinanggal ito, pag magsusuyod, araruin itong itong tubo, makakasalabat yun. Nakakasalabat. Hindi yung siya sa sa araro. Kahit na kalabaw o traktora pang pangararo mo, mabubulunan po yung yung pinaka blade niya. So ito tulad nito malinis na, ganda ng tignan. Bukas susunugin ko na to. Ang oras ngayon ay alas 4:30 yung punto ng hapon. Ayan po, palubog na po yung haring araw. May isang oras ang ginugol dito ng traktora. Kasi kung upa ka ng magsusunog nito, sasabihin sa'yo 5,000. Susunugin lang itong dahon. Kasi mag-iipunin pa nila eh. Di tulad nito, sunugin mo lang tapos na kasi dugtong-dugtong na po yung yung sukal. Ayan. Madali nang sunugin. So yun po guys, dito po nagtatapos ang aking vlog na ito. Muli po maligayang Pasko sa inyong lahat at manigong bagong taon in advance. Ingat po tayo palagi. Patnubayan nawa tayo ng pong may kapal. Muli po, ito ang inyong lingkod sa Dick Yakabod, Farmer Senior Citizen ng Pampanga. Jesus love us. Bye bye. God bless you all. Advance Happy New Year 2024. Bye bye. God bless you.